Disyembre 30, 1896. Isipin mo, gigising ka na alam mong ito na ang huling pagsikat ng araw para sa iyo. Walang ibang makakapantay sa ganyan ang nangyari kay Dr. Jose Rizal, ang taong ang mga salita ay yumanig sa buong bansa. Hindi lang siya isang manunulat. Siya ay isang anak, isang kaibigan, at sa araw na ito, isang asawang nagpapaalam. Maaga noong umagang iyon sa Bagumbayan, Maynila, na tinatawag nating Luneta o Rizal Park ngayon, kalmado si Rizal. Nakipagkita siya sa kanyang ina, sa kanyang kapatid na si Neneng, at kay Josephine Bracken, ang babaeng tinawag niyang asawa. Binigyan pa niya si Josephine ng isang libro na may nakasulat na, "Para sa aking mahal at masayang asawa." Nakakalungkot, di ba? Isinulat ni Rizal ang kanyang huling liham sa kanyang matalik na kaibigan, si Ferdinand Blumentritt. Sumumpa siya na inosente siya, na malinis ang kanyang konsensya. Siniguro ng mga Espanyol na hindi siya takot. Tiningnan nila ang pulso niya, para lang patunayan. Pagkatapos ay dumating ang sandali. Naglakad si Rizal patungo sa bukid, nakatalikod sa firing squad. Ngunit sa huling gawa ng tapang, umikot siya para harapin sila, at ang sumisikat na araw. Tinamaan ng bala ang kanyang dibdib, hindi ang kanyang likod. Ang kanyang huling mga salita, "Consumatum est." Natapos na. Ang mga bumaril sa kanya ay mga Pilipino rin, pinilit ng mga Espanyol. At gayon pa man, ipinakita ni Rizal sa kanila, at sa atin, na ang tunay na katapangan ay ang pagtindig para sa tama, kahit na ang kapalit ay ang lahat ng mayroon ka. Ang kanyang kamatayan ang nagpasiklab sa apoy ng Rebolusyong Pilipino. Naging sagradong lugar ang Bagumbayan. Ngayon, ang Luneta ay nakatayo bilang simbolo ng kalayaan, dahil isang tao ang naglakas loob na harapin ang kanyang kapalaran. Nakabukas ang mga mata, buo ang puso. Iyan ang pamana na ating inaalala.